Magandang hapon! Ito ang Balitang Bayan. Hatid namin ang mahahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Ako, si Princess Maybe Peregrine, narito ang mga pangunahing balita ngayong araw. Child labor sa Pilipinas lumalala ayon sa DSWD. Presyo ng bilihin muling tumaas sa kabila ng inflation. Teenage pregnancy sa bansa patuloy na tumataas. Sara Duterte isinangkot sa issue ng korupsyon sa confidential funds. Magandang hapon mga kabayan, ako nga po pala si Franz L. Santos, ang unang angkor nyo sa araw na ito. Ang ating balita ngayon ay tungkol sa child labor, isang seryosong issue ng ating bansa na patuloy pa din nararanasan ng mga kabataan. Inulit ng Department of Social Welfare and Development o mas kilala bilang DSWD ang kanilang panawagan na wakasan ang child labor sa bansa. Ayon kay DSWD Shield Against Child Labor, Focal Maribel Barcenas, kailangan paigtingin na ang pagpapatupad ng komprehensitibong mga programa at serbisyo para sa mga kabataang Pilipino. Hinihikayat din nito ang bawat Pilipino na bigyan ang bawat bata ng karapatan na mabuhay ng malaya at ligtas mula sa anumang uri ng child labor. Nauna ipinangako ng DSWD ang proteksyon sa mga bata laban sa forced labor sa pamamagitan ng pagbibigay ng holistic at agarang interbensyon. Ang child labor ay isang paglabag sa karapatan ng bata. Dapat natin sila bigyan ng tamang edukasyon at proteksyon. Ayon lamang balita ngayon. Hanggang sa susunod muli mga kabayan. Magandang hapon muli mga kababayan. Narito po ang karagdagang balita ukol sa issue ng child labor sa bansa. Kasabay ng pagtutok ng DSWD sa mga programa para sa proteksyon ng kabataan, ang mga lokal na pamahalaan ay hinihikayat na magpatuloy sa pagbibigay ng mga alternatibong livelihood at edukasyon para sa mga bata upang maiwasan ang pagsali nila sa panganib na mga trabaho. Samantala, ang mga non-government organizations ay patuloy din sa kanilang mga kampanyas laban sa child labor, kabilang na ang pagbibigay ng libreng edukasyon at pagsasanay sa mga magulang upang mapabuti ang kalagayan ng bawat pamilya. Tama ka, Franz, ang mga hakbang na ito ay mahalaga, ngunit sa kabila ng lahat ng pagsusumikap, marami pa rin sa ating mga kabataan ang nahihirapang makaalis sa siklo ng kahirapan na nagiging sanhi ng child labor. Kaya't ang pagtutok sa pagtulong sa mga pamilya, pati na rin ang pagbabago sa mga sistemang pang-ekonomiya ay isang malaking hakbang patungo sa pag-aalis ng child labor sa bansa. Ngayon naman, bumalik tayo sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon sa mga eksperto, hindi lang inflation ang nagiging sanhi ng pagsipa ng presyo, kabilang na rin ang mga kalamidad at mga kakulangan ng supply na nagdudulot sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Kaya naman, ang gobyerno ay nagsasagawa ng mga hakbang upang magbigay ng ayuda sa mga pamilyang apektado ng mga pagtaas ng presyo. Magandang hapon mga kababayan. Ako ang inyong angkor Francesca de Vera. Ngayon, ibabalita natin ang pagtaas ng mga bilihin sa bansa. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas ang presyo ng bigas, gulay at prutas sa nakalipas na buwan. Isa sa pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang inflation. Ang inflation ay tumutukoy sa pagtaas ng pangkalahatang antas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa ekonomiya. Kapag tumaas ang antas ng inflasyon, nangangailangan ng mas malaking halaga ng pera upang mabili ang parehong halaga ng mga bilihin. Ngayon, pinagpupulungan ng presidente ang pagtaas ng mga bilihin sa bansa. Ang mga solusyon na inilatag ng pamahalaan ay kinabibilangan ng pagpapalakas ng lokal na agrikultura, pagkontrol sa presyo ng mga bilihin, at pagpapalawig ng kaalaman ng publiko sa mga solusyon. At dito, nagtatapos ang aking pagbabalita. Muli ako ang inyong angkor Francesca de Vera. Tama, Francesca. Para naman sa issue ng teenage pregnancy, patuloy na binibigyan pansin ng mga solusyon upang magsugpo ang pagtaas ng bilang ng mga kabataang nabubuntis. Ang mga programa para sa reproductive health education at access para sa serbisyo ng kalusugan ay patuloy na pinapalakas sa mga paaralan at komunidad upang mapigilan ang mga kaso ng maagang pagbubuntis at mabigyan ng tamang gabay ang mga kabataan. Ang mga eksperto ay nagsasabi na ang mga kabataan ay nangangailangan ng mas maraming kaalaman at suporta sa kanilang pamilya at komunidad upang makagawa ng mga tamang desisyon para sa kanilang mga kinabukasan.
Kaya't mahalaga ang pagtutulungan ng bawat isa sa ating bansa upang mapabuti ang kalagayan ng kabataan. Magandang araw mga tagapakinig. Narito ang balita tungkol sa maagang pagbubuntis, isang seryosong issue sa kabataan. Dalasang sanhi nito ang kakulangan sa edukasyon, peer pressure at kawalan ng mga gabay ng mga gulang. Maraming kabataan ang nahihirapan sa paaralan at kinabukasan dahil dito. Magandang hapon muli mga kabayan. Ako po, si Princess Maypin Peregrin, ang huling anchor para sa pangkat 2. Ang huling balita ay tungkol sa pangalawang Pangulo, Sara Duterte, na haharap sa impeachment dahil sa mga alegasyon ng korupsyon at banta sa buhay ng Pangulo. Noong nakaraang linggo, inaprubahan ng mababang kapulungan ng Kongreso ang impeachment laban kay pangalawang Pangulo, Sara Duterte. Ang mga paratang ay kinabibilangan ng malawakang korupsyon, paglabag sa konstitusyon at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa mga ulat, mahigit 215 mambabatas ang lumagda sa reklamo, na higit pa sa kinakailangang bilang upang ito'y maisulong sa Senado. Kabilang sa mga alegasyon ang maling paggamit ng pondo ng gobyerno at mga banta sa buhay ng Pangulo at iba pang opisyal. Ang Senado ay nakatakdang magsagawa ng paglilitis pagkatapos ng Hunyo 2, kasunod ng midterm elections. Upang mahatulan si Duterte, kinakailangan ang boto ng 2/3 ng mga senador, 16 sa 24. Kung siya ay mahatulan, siya ay aalisin sa pwesto at pagbabawalang humawak ng anumang posisyon sa gobyerno sa hinaharap. At yun na nga po, isang mahahalagang balita mula sa ating Vice Presidente, Sara Duterte. Habang patuloy ang mga usapin ng impeachment laban sa kanya, patuloy din ang mga tanong tungkol sa pagtingin ng publiko sa kanyang pamumuno. Sa mga observers, ito ay isang mahalagang issue na magbibigay ng malalim na pagsusuri sa kasalukuyang administrasyon at kung paano nila pinamahalaan ang mga alalahanin ukol sa katiwalian at pambansang seguridad. Ayon sa mga eksperto, ang impeachment proceedings na ito ay maaaring magdulot ng malalim na epekto sa politika ng bansa. Kaya't magiging kapanapanabik ang mga susunod na kaganapan. Ang impeachment trial ay isang proseso na magbibigay daan sa mga senador upang masusing suriin ang mga alegasyon laban kay Duterte at magpasya kung siya ay nararapat bang alisin sa kanyang posisyon. At dyan nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa araw na ito. Sana nagbigay liwanag, kasiyahan at bagong kalaman ng ating mga talakayan. Sa bawat sandali ng ating pagsasahing papawid, hangad namin na maging bahagi ng inyong araw. Mapabalita, kwento o musika man ang inyong hinahanap. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating pagsasama, patuloy nating ipalaganap ang tamang impormasyon, positibong pananaw at walang sawang suporta sa isa't isa. Maging maingat, manatiling positibo at laging tandaan, ang bawat araw ay bagong pagkakataon para matuto at magbigay inspirasyon. Hanggang sa muli, dito lang sa Balitang Bayan, kung saan ang tinig ng bayan ay laging naririnig.